Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Ipinaulit binasa ng propesor sa pisika na si Padre Milyon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng propesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Pansin ni Padre Milyon si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase. Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba'y nakapagpapabago sa nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyatan niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot. Habang nakatingin sa ibang estudyante ang propesor, niyapakan niya si Placido, sabay sabing, "Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako!" Lubhang nasaktan si Placido, kaya napasigaw siya. Aray! Napakahayop mo! Narinig ng praile ang sigaw. Nakita at nahulaan ang nangyari. Tinawag nito si Placido. Ikaw magaling na tagapulong. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Naupong masaya si Juanito at si Placido naman ang tinanong ni Padre Milyon. Nang hindi siya makasagot, tinanong ng propesor ang kanyang pangalan. Placido po. Placido penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo'y Placidong bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulong. Sinabi ni Padre Milyon na 15 araw ang liban ni Placido. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? 15? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa 4. Kung sakali ika-5 pa lamang ngayon. Dahil bihira kong basahin ang talaan, sa tuwing makahuhuli ako ng isa ay nilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 5 nga ang iyong liban, ilan ang makalimang 5? 25. Tama, sa gayon nakalalamang ka pa ng 10, sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Nang binuksan ni Padre Milyon ang talaan upang dagdagan ng 1 guhit si Placido dahil sa hindi niya pagsagot araw-araw, nagsalita si Placido. Ngunit Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na ililagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Di yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Iloso po na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laipin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. At umalis si Placido nang walang paalam. Nagulat ang klase. Ang gayong pagsagot ay hindi pa nasasaksihan kailanman. Ang nabiglang propesor ay napakagatlabi at tatangutangong nagbabala habang pinagmamasdan ang papalayong estudyante. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si John Jaime H. Martinez ng 10 Galatians. Narito ako sa inyong harapan upang ipresenta sa inyo ang Kabanata 13 na pinamagatang ang klase ng pisika. Ang mga tauhan. Si Padre Milon, siya ang propesor sa isang klase. Si Placido Penitente. Siya mag-aaral na nawala ng gana sa pag-aaral. At ang uli ay si Juanito Pelaez. Siya naman ang kinagigiliwan ni Padre Milon. Dito na po magsisimula ang ating pagbubuot. Ang pagtatanong ni Padre Milon sa mga mag-aaral. Pinaulit ipabasa ng guro na si Padre Milon ang mga isinaulong aralin. Nakita niya ang isang matabang lalaki na parang inaantok at nahikab. Nabihan ni Padre Milon ng antukin at tamad ang lalaki. Napansin niya si Juanito na kanyang kinagigiliwan at tinanong niya si Juanito,
Ngunit hindi alam ni Juanito ang sagot. At inapakan niya si Placido at sinabing bulungan mo ako. Nasaktan si Placido sa ginawa sa kanya kaya napasigaw ito. Nakita ng propesor ang nangyari at nahulaan niya ang nangyayari kung kaya't nagalit ang propesor kay Placido. Pinaupo niya si Juanito at pinaupo si Placido. Ang kasunod naman nito ay ang pagpupulong ni Padre Milon at ni Placido. Binansagan ni Padre Milon si Placido ng Placidong bulong. Kasunod naman nito ay binanggit ni Padre Milon kung ilan na liban ni Placido sa kanyang klase. Sinabing, isa na lamang at ikay mabubura na sa aking talaan. Sumagot si Placido na, hindi 15 ang aking liban, kundi 4 o magiging 5 pa lamang kung sakali. Sumagot naman si Padre Milon na, minsan lang ako magtingin sa aking talaan, kung kaya't imbis na isa lang aking ilagay, 5 aking nilalagay sa talaan. Sunod naman nito ay ang pagtatalo ni Padre Milon at ni Placido. Binuksan ni Padre Milon ang kanyang talaan upang dagdagan ng isang guhit si Placido sa kanyang hindi pagsagot sa klase. Sumagot naman si Placido na, kung ako'y babawasan mo sa leksyon, ialisin mo ang mga hindi ko pagpasok sa iyong klase. Nakikinagalit ni Padre Milon. Sumagot siya na, pilosopo ka, marahil hindi mo naiintindihan. Nagalit din sa Placido at sumagot siya na, gawin mo na lahat ng guhit ng iyong may lalagay sa iyong talaan, ngunit wala kang karapatan upang ako iyong laikin. Umalis si Placido ng walang paalam. Diyan na po nagtatapos ang ating Kabanata 13 sa El Filibusterismo.